Pinapagalitan ako ng asawa ko na pumupunta dito. Hindi ko na po sinusunod kasi mahal ko po si nanay. Ayaw ko po na mawala po si nanay. Oo. Tama. Ayon kay ate, 11 years magmula nung namatay ang kanilang tatay, hindi na raw po nagpakita yung kanilang panganay na kapatid. At ang nakasakit ng damdamin, bawat taong dadaan daw akala ni nanay ay si Harry, yung panganay niyang anak. So touch mga kababayan, no? At kaya ganyan po sitwasyon ni nanay dahil may depression po siya. Laban ka lang ate ha, huwag ka mawala ng pag-asa ha. Kasi tignan mo sila mama, kawawa sila. Gustong gusto ka na ni mama makita. Kahit sinong tignan niya nga na tao dito, kala niya ikaw. Titignan niya yung mga kapitbahay dito. Sabi niya, ikaw yung kuya. Kaya uwi ka naman dito. Kahit minsan lang. Sige lang, manawagan ka sa kanya. Laban lang ha. Huwag ka mawala ng pag-asa. Gusto mo talaga makapunta si Kuya Harry dito? Ano po? May contact ka ba sa kanya? Sa Facebook po. Sa Facebook? Meron. Huwag ka mawala ng pag-asa ha. Gagawa ng paraan si Daddy Frankie para makita ni Mama. Nakita ko at nararamdaman ko mga kababayan yung hirap, sakit sa damdamin ng isang magulang. Yung mga iba mong kapatid, anong sasabihin mo sa kanila? Andyan naman po, minsan po, pumupunta naman po sila dito, yung mga kapatid ko na babae po. Pumupunta? No po. Pero yun lang po, yung kuya namin, yung tigas kasi po ang puso niya eh. Kahit diba tawag ako sa kanya, ayaw niya pumupunta dito. So pag nakapasyal si Kuya Harry dito, magiging masaya ka? Siguro magiging masaya na rin ang nanay mo, ano? Opo. Ramdam ko kung gaano niya kamahal yung kanyang nanay, mga kababayan. Hindi po tatangis ang isang anak na mga ganito kung hindi niya mahal ang kanyang magulang. Ba't ganun mga kababayan, no? Oh my God. Kung may anak na sobrang magmahal sa magulang, may mga anak din na matigas ang puso para sa magulang. Sadyang magkakaiba talaga tayo mga kababayan. Pero paalala ko lang sa mga kapatid, mga kababayan, mga kabarangay, lagi nating tatandaan, anuman meron tayo ngayon, anuman katayuan natin ngayon, sana wag nating kalimutan ang ating mga magulang. Anuman meron tayo ngayon, utang natin sa ating mga magulang. At kung anuman ang kahinaan, pagkukulang ng ating mga magulang, ating nanay, tatay, hindi po yan rason para ipagkait natin yung oras natin sa kanila. No? Mas lalo tayong pagpapalain mga kapatid kung mamahalin natin ang ating mga magulang. Kaya hanggat nandyan pa ang ating mga magulang, gawin natin lahat yung makakaya natin. Ano man na mga bagay-bagay, walang makakahigit sa sakripisyo at effort ng ating mga magulang. Kaya kapatid, huwag ka sanang magbabago sa iyong nanay. Tama yung sinabi mo. Hanggat nandyan ang nanay natin, gawin natin yung best natin, ha? Opo. So, mag-iiwan ako sa iyo ng budget ninyo, lalong-lalo na para kay Rafael, ha? O 5,000, ikaw nang bahala, ha? Maraming salamat po, Daddy Frankie. Buti, kilala mo ba si Daddy Frankie? Palagi po kita nila pinapanood po. Salamat na. Laban lang. Loobin ng Panginoon na makabalik pa ang Team Daddy Frankie dito. No? At sana, ingatan nyo si Rafael, ano? Rafael, okay ka lang? Nay,
Gusto mong pumunta dito si Kuya Hari? Ano sasabihin mo kay Kuya Hari, Nay? Mapapanood niya po ito. Sige po, kausapin mo si Kuya Hari para pasyalan ka. Ayaw ka na dito para makita ko ikaw dito sa bahay. Kahit na lang dito ka na matira. Namimiss na rin ni Mama. Gaano mo ba kamahal si Kuya Hari, Nay? Hanggang ngayon po, mahal ko siya. Mahal mo siya. Po, Kahit hindi kanya pinuntahan ng 11 years, mahal mo pa rin? po. Kasi anak ko po siya. Oh my God. Huwag ka mawala ng pag-asa, Nay. Magkikita rin kayo, ha? Gagawa ako ng paraan para sa inyo. Para kay Hari. Ay, para kay, Rafael, ha? Tsaka si ate, naawa mga kababayan. No? Ganun talaga, no? Walang hanggang pagmamahal ng isang magulang. Minsan nga sabi nila ang anak kayang tiisin ng magulang. Pero ang magulang, anything happen. Biruin mo, 11 years, hindi na nagpakita, hindi na nagparamdam. Pero mahal pa rin daw niya dahil anak niya. Yun sana ang marinig ng mga anak. Yung balik nung sinabi ni nanay. Mahal niya dahil anak niya. Sana ganun din ang magiging motto ng mga anak. Mamahalin kita, Nay, dahil wala ako kung wala ka. Diba? Sakit sa dibdib mga kababayan, mga kabarangay, no? Pagpaumanhin nyo po. At salamat kay Miss Ilocana kasi nadala niya tayo rito. At alam ko naman na hindi mo sila pababayaan, no? Bagamat malayo kami, pero sana ito yung simula para matulungan pa natin sila. Salamat po, sir. Ayun. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapanood. Dahil po sa inyo, eto, nakapag-abot na naman tayo ng grocery, bigas, excuse me, at may kaunting tulong financial para kay Rafael tsaka kay nanay. Siyempre, para sa pamilya mo na rin. No? Masaya ka ba na nakarating si Daddy Frankie dito? Opo. Sige. Mag-pray lang tayo. Magdasal tayo. Napag-aral ka rin? Opo. Hanggang grade 6 lang po. Grade 6 lang. So, mga kababayan, mga kabarangay, hanggang dito lang muna, Pero syempre, bago matapos ang bidyong ito, gusto kong magpasalamat una sa ating Panginoon, pangalawa sa ating mga kababayan na walang sawa nakasuporta kay Daddy Frankie, mga kababayan nating OFW, sa mga sponsors natin, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa. At thank you din kay Ma'am. Ma'am, anong masasabi mo at nakarating si Daddy Frankie kay Rafael? Lubos po akong nagpapasalamat, sir, kasi dahil po sa inyo, nakita nyo po ng personal kung ano po talaga yung sitwasyon ng pamilyang ito. At maraming salamat dahil napakalaking tulong na po itong naiabot nyo pong tulong para sa kanila, sir. Ayan, sana i-bless pa po kayo ni Lord, sir. Yes, thank you so much. Thank you so much din sa'yo. At syempre mga kababayan, mga kabarangay, sa mga bago pa lang sa aking channel at sa mga hindi pa nakakakilala ng lubos kay Miss Ilocana, nagcha-charity din po siya. Sa kanyang pagcha-charity, yun ang rason kung bakit kami nagkaroon ng komunikasyon. Napanood ko at nakita ko yung kanyang mga ginagawa. Kaya nag-usap kami kung paano mas lumaganap yung pagtulong natin sa ating mga kababayan. Kaya sa lahat po ng mga kapanood, suportahan din po natin sana si Miss Ilocana na sa ganun kahit hindi makarating ang Team Daddy Frankie dito, ay magkaroon siya ng kakayahan para matulungan tong kanyang mga nasasakupan, itong kanyang karatig bayan. No? Sa pamamagitan ng panunod ninyo ng mga videos nila, pag-share ninyo, dahil dyan din po sila kumukuha. Hindi lang sila, maging ako rin. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, sana suportahan nyo po kami. Ganon din sa aking mga kasamaan, sa aking team, lahat po yan, may mga YouTube channel, may mga Facebook page din sila. Kaya maraming salamat po sa atin lahat mga kababayan. Muli po, Daddy Frankie, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Pinaiyak ako ni ate, no?
Ganun ka ba talaga magmahal sa magulang mo? Opo. Mm. Kasi wala po ako kung wala sila nanay. Kung tama, 'di ba? Kaya kung ano meron ka at alam mong walang-wala sila, bigyan mo ha, i-share mo lagi. Alam mo, yung mga bagay-bagay na ibinibigay natin sa magulang natin, nagbigay ka sa nanay mo, ibinabalik ni God ng doble-doble pa. At lagi mong tatandaan, ang buhay natin hindi laging nasa ilalim.